Morning! Kung mahihipo niyo po yung kamay ko, parang mas malamig pa sa freezer. Anyway, I thank the Lord for allowing me to share to you and to be in front of you. Nasabi na po sa akin ni Sister Ruth ito, siguro a month, right Sister Ruth? A month. So, I have 1 month or more than 1 month to prepare. Pero for yung months na yun, sabi ko, ano kaya yung verse na yan? So in short, the Holy Spirit led me at last, siguro a week, kasi binigyan ako ng deadline ni Sister Ruth. Sabi ko, eto na. I've been praying for this, for the right verse. Madami. So, the verse that the Holy Spirit led me to is the Proverbs 3, verse 5 to 10. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Proverbs 3, verse 5 to 10 advises us to trust in God, not just our understanding. Giving tithes and offerings shows gratitude and puts God first. Tithing reminds us that all we have comes from Him and invites His blessings. Following this wisdom allows us to rely on God's promise to provide. By the way, my name is Renee Raval. Naku po si Ningning at kapatid ko po si Brother Pastor Mati Perez. So, before becoming a Christian, I had already heard of tithes. Pero hindi po ang tawag ko doon ay tithes, limos. Alam nyo na po, minsan, nung bata po ako yung paghuhulog, nakikita ko po yung nanay ko. Huhulog ng pinakamalaki na siguro yung sentabo pa noon eh. Bariyang malalaki noon. So, nakikita ko rin mga katabi namin, yung pakikita pa nila yung mga binabagsak niya. Uy, laki! Minsan may mga papel. Siyempre, palaki ng palaki yung pera nung araw po, no? But, not the term itself. Ang alam ko nga, limos nun. My late husband, Patrick, who I may say was a faithful tithe giver, taught me about the practice of giving tithes and offerings. He was really a faithful tithe giver po. And read to me and my children Bible verses about this. So, nung araw po, pa ako, sige, bigay ng tithes, pero basta bigay lang, pero I didn't know hindi ko po naintindihan. Basta, sunod lang ako. Okay. So, I saw and felt, as I practiced that, I saw and felt God's faithfulness and love for our family ever since. When we don't have the money of my husband, who underwent dialysis for 4 years po, before he died, 4 years. Once may schedule po siyang dialysis, kinabukasan, 3 times a week po yung dialysis niya.
once we schedule siya dialysis, there were times, not only there was a time, there were times na wala po kaming pambabayad. Mind you, 1,700 po yon every session. Minsan wala na po kaming pera talaga. Maasa po kami sa word niya, magkano lang ba sa sahod, no? And then sa PCSO, yun po. Pero hindi po regular yun. So, there was a time na walang-wala talaga. Wala kami pambabayad. Hindi siya pwedeng mag-skip. So, sabi ko, okay. But, the Lord really is so faithful as I look back then. Kasi paalala ko lang po, faithful tithe giver siya kahit yung the last centavo niya binibigay niya sa church. So anyway, alam nyo, bago magkinabukasan or the hours before the schedule, may dumarating po. Na-witness ko po yan, promise po. So, isang na rin po, blessing sa site ko lang po sa inyo, 3 lang po yan. Hindi, 4 pala. 4, oh. Pangalawa, nung pinaka-last hospital, na niya, yung confinement, nang umabot po kami ng 1 month sa hospital. For discharge na po siya. Kaya lang, depleted na po yung health card niya. Wala na. 1 month po kasi talagang naubos. Kasi pinutulan po siya ng paanan na noon eh. So, talagang, sasabi sa akin doon sa secretary ng doktor, ma'am, for discharge na siya. Ibig sabihin, tuwa na siya, makakalabas na siya ng ospital. So, ito, hindi ko naman inaano yung kanyang saya, no, dahil mag-alabas na siya sa ospital. Ang ginawa ko, lumabas ako. Wala na po, depleted na. Lumabas po ako ng hospital sa Capitol po. Alam niyo ginawa ko. Lumabas ako, gabi na noon for discharge na talaga. Tumingin ako sa langit, para akong ewan, tumapat ako doon sa Capitol. Tumingin ako sa langit, sabi ko, Lord, kayo nang bahala. Tapos, parang may nagbulong sa akin, bumalik ka sa secretary. Bumalik po ako doon sa secretary. Alam niyo, binigyan po ako ng, ano bang tawag doon, yung, yan? Hindi yung parang guarantee letter, parang ganon. Binigyan ako, sige, bumalik ka na lang. Pwede, pagka meron na sa kanan. Basta ganon, nakalabas po kami at sinundo pa kami ng pamangkin ko. Yung pamangkin ko sa asawa ko, yung sinundo pa kami dahil pati pamasahe po, walang-wala na. Pero hindi niya alam yun, hindi ko sinasabi. So, ang dalawa na lang po, isang blessing, no? At the age of 50, during na hospital ang asawa ko noon, nagre-review po ako for licensure. Hindi po ako nakaka-review, dala-dala ko reviewer doon sa dialysis center. Basta, dala ko, inuuwi ko, hindi ko rin nare-review. Anyway, nag-licensure ako. Nakapasa po ako ng licensure test for teacher at the age of 50. Oh. Tapos, ang sabi sa akin ng mga kasabay ko nung nagtetest ako, sabi gano'n, pang-ilan mo na? Kasi 50 years old, pang-ilan ko na daw, excuse me. Sabi ko gano'n. Sabi ko, first time ko pa lang ito, excuse me, this is my first time. Siyempre, may edad na. Another blessing. And finally, more blessings pa po after that. I was able to experience being an OFW at the age of 55. Biro mo. Yun, nakapag-work pa po ako sa China noon. Yun po. And marami pa pong blessings. So yun ang sinasabi ko, hindi natin alam, it's not always in the form of financial, pati po sa lahat, sa trabaho, sa health, and everything. Basta faithful po tayo. So let's lift up our offerings and our envelopes. Let's lift our hearts in prayer po. Heavenly Father, we come before you with a heart full of gratitude. Thank you for the gift of life, the beauty of your creation,
and the countless ways you bless us each day. Thank you for your unwavering love, endless mercy, and for sending your Son Jesus to redeem us. We are humbled by your grace and by your power. Help us to live a life that honors you and reflects your love to others. In Jesus' name we pray. Amen.